Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. May bago na namang pasaway. Vlogger na nagmanehong taas ang paa at nakabukaka pa, pinagpapaliwanag ng LTO. Bangkay ng TNVS driver na hinol dapat pinatay ng kanyang mga pasahero natagpuan sa masukal na damuhan sa Nueva Ecija. News 5 Exclusive. Tirador ng sari-sari store sa pool sa CCTV. Nagawa raw magnakaw dahil naubusan sila ng sabon. Isa pang exclusive. Alias Totoy, hinamon si Atong Ang na magpa-lie detector test sila matapos may ma-recover na sako ng kalansay sa lawa ng Taal. Eto na nga. Ang mutya ng Section E star, Robin Angeles, may mga eksklusibong ibinunyag tungkol sa ash dress. Libo-libong pisong halaga ng frozen meat products ang tinangay ng isang delivery driver. Hinostage niya ang produkto at pinatutubos pa sa may-ari. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Napasugod sa barangay hall sa Caloocan ang isang online meat dealer. Nabudol daw siya, binook na delivery driver. 27,000 pesos ang halaga ang biniling frozen products ng meat dealer. Nabayaran na niya ito sa supplier, pero tinangay ng nag-deliver. Sa litratong ito mula sa CCTV ng supplier, kitang pinick up ng driver ang mga produkto mula sa warehouse sa Bulacan. Nung makuha na yung items ng 7:21 PM, nagtaka ako bakit hanggang past 11 na, wala pa nakakarating sa akin na delivery ko. Tinawagan naman siya ng driver na nagsabing tumirik ang sasakyan at naubusan ng gas. Nagpadala pa ang biktima ng pera para makausad ng driver. Sinabi niya, bayaran mo na muna sir, 350, tapos para makano ko. Binayaran ko siya, GCash ko. Pero kahit binigyan ng pera, paulit-ulit pa raw na nanghingi ang driver. Kaya nagduda na ang meat dealer. Lumabas din sa app na na-deliver na ang item kahit hindi pa ito dumarating. Nang muli niyang hanapin ang produkto. Pinatutubos na ito ng suspect sa halagang 3,000 piso. Pinaghahanap na ang delivery driver na mahaharap sa reklamong estafa. Ang hirap kumita ng pera, lumalaban kami ng patas. Sana din yung mga rider na nakukuha namin, lumaban din kayo ng patas. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nasa kote sa Rodriguez Rizal ang isang lalaking nagnanakaw sa convenience store saka ibebenta. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Parang namimili lang sa convenience store ang lalaking ito nang makuhanan ng CCTV nung linggo ng madaling araw sa Rodriguez Rizal. Pero nung mga oras na yan, sarado pa pala ang tindahan. Nagnanakaw na pala ang lalaki. Na-discover nila na kalat-kalat na yung doon sa tindahan, no? At nakita nga nila na mayroong butas. Umakyat doon sa ng convenience store, at pinasok niya doon sa kisame dumaan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga tauhan ng convenience store, pero agad doon nila itong nireport sa mga otoridad. Nasa main road lamang nakapwesto itong niloobang convenience store, pero tsinempo raw ng kawatan na pasukin ito ng 10 oras ng gabi kung kailan wala na masyadong tao at sasakyang dumaraan dito sa may kalsada. Pawang mga sigarilyo at tsokolate ang tinangay ng lalaki na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 piso. Nilalako pala ito ng sospek. Ito ay mas madali lang ibenta sa mga tindahan din. Kasi ibibenta lang nila ng mas mura yan. Isumani na yung isang rim na yan, ibabagsak presyo lang, bibili niya ng mga tindahan. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis nasa kote ang sospek. Natuntun siya ng mga pulis mula sa mga inalok ng mga panindang nakaw. Meron ding testigong nakakilala sa kawatan. Dati na rin may record na pagnanakaw sa barangay ang sospek, pero itinanggi niya ang akusasyon. Hindi po ako yun. Sa korte na lang po magsasalita, sir. Maharap sa reklamong robbery ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nadakip ang isa pang suspect sa karumaldumal na pagpatay sa isang dalaga sa Davao del Norte. Naispatan ang 15 anyos na suspect malapit sa nirerentahang boarding house. Dito rin unang nahuli ang dalawa niyang kasamahan na pawang mga menor de edad din. Aminado ang lalaki
na isa siya sa 4 na akyat bahay na pumatay kay Sofia Marie Coquilla. 38 beses nilang sinaksak ng itak ang 19 anyos na babae. Ayon sa mga otoridad, namukhaan ni Sofia ang mga magnanakaw kaya siya pinatay. Tinutugis pa rin ang isa pa nilang kasamahan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Biyernes. Happy news para sa fans ng Queen of All Media na si Kris Aquino, ang kanyang patuloy na recovery. Sa video post nga ng vlogger host na si Mamaloy Villarama, sinabi ni Beb na mabigat na ang kanyang mommy. Sa caption naman, ibinalita ni Mamaloy na malaki na ang improvement sa timbang ni Kris ngayon kumpara noong una siyang dumating sa bansa. Sa isa pang video, makikita namang natuwa ang lahat ng magawa ni Kris na maiayos ng mag-isa ang kanyang pwesto sa kama. Biro pa nga ni Mamaloy, pwede na siyang maglakad papunta sa beach. Pero sabi ni Bemb, take it easy. Patuloy naman ang panawagan ng mga kaibigan ni Kris para sa kanyang tuluyang paggaling. Earlier this year, kinumpirma ni Kris sa isang post na siya ay na-diagnose na may siyam na autoimmune disease. News 5 exclusive, petsa de peligrong construction worker na walang sabong panligo, nilooban ang isang tindahan. At say hello sa upcoming P-pop girl group na Wink. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umami ng isang lalaki sa pagpatay sa isang taxi driver sa Lapu-Lapu, Cebu. Ay pa sa suspect, hindi siya nag-iisa at hindi pagnanakaw ang kanilang motibo. Naasa frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Kusang sumuko sa Lapu-Lapu Police ang lalaking ito. Umami ng suspect na si alias Nico na siya ang gunman sa pagpatay sa taxi driver na si Johnny Burdas noong 2 ng Hulyo. Ikinanta rin ni Nico na 5 silang nasa likod ng pagpatay at pinagplanuhan nila ito. Inakusahan nila si Burdas na pangahalay ng 16 anyos na babae. Yung girlfriend kasi ng barkada ko, nirape itong taxi driver. Sumakay raw ito ng taxi at dun ginahasa. Tinakot raw siya ng taxi na huwag kang susumbong kung hindi, papatayin daw siya. Iyak ng iyak, kaya nares baka namin. Nagkunwaring makikipagkita sa lugar ang babae, pero pagdating ni Burdas, nakaabang na ang iba pang suspect at doon na nila pinatay ang taxi driver. Itinuro pa ni alias Nico ang baril na umano'y murder weapon. Ibinaon niya ito sa bakanting lote sa barangay Mactan. Ninakaw pa ng grupo ang wallet at cellphone ni Burdas para palabasin pagnanakaw ang motibo. Later on na lang po na nakita natin during the course of investigation, it pan out na love affair pala yung anggulo na yun po ang main reason kaya po pinatay yung driver. Lumalabas sa investigasyon na may relasyon umano ang taxi driver at ang 16 anyos na babae. Isa rin yan sa iniimbestigahang posibleng ugat ng krimen. Bukod kay alias Nico, may naaresto rin na isa pang salarin. Tinutugis pa ng otoridad ang 3 iba pang sangkot sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! 8 Pinoy seafarer na ang nailigtas mula sa inataking barko sa Red Sea. Ang iba pang tripulante, hawak daw ngayon ng rebelding grupong nasa likod ng pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kita sa drone video na ito ang pagkalat ng langis mula sa barkong MV Eternity Sea habang lumulubog sa Red Sea. Inatake ng mga rebelding Houthi ang barko nitong linggo.
Ayon sa Department of Migrant Workers, umakyat na sa 8 ang nasagip mula sa 21 Pinoy na lula ng barko. Unang na-rescue ang 5 Pinoy kabilang ang kapitan ng barko. May 3 pang nahanap kaya 8 na sila ngayon at hindi ko lang i-disclose kung anong current location nila but rest assured they are safe. Una nang sinabi ng DMW na 3 tripulanteng Pinoy ang kumpirmadong patay. Tiniyak ng pamahalaan ang tulong para sa mga naulilang pamilya. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte. Samantala sa report ng European Union's Maritime Security Mission, may nasagip ding Greek at Indian security member ng barko. Patuloy ang search and rescue operation sa ngayon. Pero ang grupong Houthi na siya mismong may pakana ng pag-atake, sinabing nailigtas nila ang ibang tripulante at kasalukuyang ginagamot. Hindi sila nagbigay ng eksaktong bilang kung ilan ang nasa kanilang kustodiya. Sa investigasyon ng DMW, lumalabas na 2 beses dumaan ng Red Sea ang MV Eternity Sea. Hindi raw nasunod ang ilang risk documentation kaya sinuspindi na ang lisensya ng Manning Agency. Baka kasi makapag-board pa sila ng mga Pilipino sa mga barko maglalayag sa delikadong lugar katulad ng Red Sea at Gulf of Aden. So, nakasuspindi po sila ngayon. Dapat din daw ipatupad ang karapatan ng mga tripulante na tumangging bumiyahe sa warlike zones. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, another P-pop girl group is on the rise. Yan po ang grupong Wink. Kilalanin po natin sila sa Frontline Report ni MJ Marfori. Get ready dahil andito na ang underdogs ng P-pop, ang girl group na Wick na binubuo ni na Audrey, Angelica, Ayaka, Jean at Mariel. Ang mirrored V na bumubuo ng W sa kanilang pangalan ay simbolo raw ng panalo na galing sa pagpupursige, pagbangon at pagbabalik. Ang ibig din daw sabihin ng double V ay second chances at double victory para sa mga miyembrong galing sa iba't ibang girl groups noon. 2 years in the making at ang training ng Wick. Sumabak na sila sa iba't ibang talent competition, kasama pa ang Pop Pinoy sa TV5. At ito pa, si Angelica ang nagsulat ng kantang pantropiko na hit song ng Bini. Proof na they're more than just performers. Parang hindi na siya very common. They're producing a great report and nag-start po as soloist. And ang contribution ko naman po, bago pa man ang official group debut, inilabasan nila ang Wink The Pre-Debut Album, kung saan bawat member ay may 2 solo tracks. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga ang susunod na aabangan din sa kantahan, ang 6 na semi-finalists ng Singaling. Umpisa na nga ng Team Galing Showdown bukas. Sino-sino kaya kina Maricel, Shannon, Sky, Silem, Ansari at Rosel ang matitirang matibay na mag-uuwi ng 100,000 pesos. Ang 3 magwawagi sa semifinal showdown sasabak sa final puksaan bilang ang Fantastic 3. Umpisa na ng biritan at todong kantahan sa Singaling, 6:30 p.m. tuwing Sabado at 6:45 p.m. naman tuwing Linggo. Susunod! At vlogger na nagmamaneho habang nakataas ang isang paa, sinuspindi ang lisensya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala pang sweldo. Betsa de peligro na ang isang lalaking walang pambili ng sabong panligo. Kaya ang ginawa niya, niloban ng isang sari-sari store. Naas sa Frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking nanloob sa isang tindahan sa Cebu City. Nakatakip ng panyo ang mukha ng sospek at may dalang flashlight. Tila ininspeksyon niya ang mga paninda. Ang kanyang pakay, mga sabong panligo.
Sa isang punto, napatingin pa siya sa CCTV. Kinaumagahan, nagulat na lang ang may-ari na sira na ang pintuan ng kanilang tindahan at bawas din ang kanilang paninda. Hindi na nakita sa CCTV pero matapos kumuha ng sabon, nanguha na rin ng iba pang paninda ang suspect. Agad naman siyang naaresto. Kakapasok lang daw niya sa trabaho bilang construction worker. Hindi pa raw kasi siya sumasahod. Wala akong sabong panligo, kaya nagnakaw ako sa tindahan. Kumuha na rin ako ng pangkonsumo. Bago pa lang kasi ako sa work, wala pang sweldo. Isinauli na ng kinakasama ng suspect ang ilan sa mga ninakaw na paninda. Aabot sa 10,000 piso ang kinuha ng suspect. Desidido namang magdemanda ang may-ari. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Susunod, News 5 exclusive. Alias Totoy, hinamon si Atong Ang na magpa-lie detector test sila kasunod ng mga na-recover na kalansay umano sa Taal Lake. Lisensya ng vlogger na nagdadrive ng nakataas ang paa at nakabukaka pa. Sinuspindi na. At bagong series na pagbibidahan ni Robin Angeles, malapit nang mapanood dito sa TV5. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nadagdagan pa ang mga sakong na-recover sa Taal Lake. Meron diyang may lamang mga buto. Hamon naman ni alias Totoy kay Atong Ang magpa-lie detector test sila. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa Frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ikalawang araw ng diving operation para hanapin ang mga nawawalang sabongero? Julius, 2 sako ang nakuha ngayon ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa raw ng SOCO ang laman ng mga sakong ito. Agad daw kasing ibinalot yung mga nakuha sa ilalim ng lawa para nga ma-preserve ang integrity nito at hindi ma-contaminate. Maagang sinimula ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisid sa malawak na Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Isinakay nila sa rubber boat ang mga diving equipment para sa paghahanap ng bangkay ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa lawa. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. May impormasyon ding nakuha ang DOJ na may mga sandbag na itinali sa bangkay para lumubog sa lawa. 36 divers ang sumisid at nagsalitan sa pagsuyod sa Taal Lake. Nakuhanan natin ang palaisda ang sinabi ni alias Totoy na nirentahan daw para doon itapon ang bangkay ng mga sabongero. Sa pagsisid ng PCG sa palaisdaan, natagpuan ng mga diver ang ilang sako. Pero hindi nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Hindi raw basta pwedeng alisin ang mga sako sa Taal Lake dahil kailangan itong masuri lalo't pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa Taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ng Department of Justice sa itsura ng kalansay. Makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung inadod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo.
para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng Taal. Habang ginagalugad ang Taal Lake, nasa palaisdaan din ang ilang kaanak na mga nawawalang sabongero. Handa silang magpa-DNA test para i-match sa nadiskubre at madidiskubre pang mga buto. Sana yun na yung kapatid ko 'di ba? Sana siya na yun. Para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga Sa panayam ng One Balita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at ang mga ebidensya. Napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado. Bagamat sinusuri pa at wala pang kumpirmasyon, naniniwala si alias Totoy na ang mga nakitang buto ay sa mga sabongero. Ngayon, alam na ni Mr. Atonghang na si Dundon Patidungan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano, napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Hamon pa niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuro niyang mastermind. Magpalay detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Gayunman, nauna nang itinanggi ng negosyante na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Idinidiin lang daw siya ni alias Totoy dahil hindi niya binigay ang hinihingi nitong pera. Tiniyak naman ng Malacanang na pananagutin ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Julius, sa isang press conference, sinagot ni PCG Commodore Jeronimo Tovilla yung ilang agam-agam dito nga sa integridad ng mga sako na nakukuha nila sa ilalim ng lawa. Paliwanag ni Tovilla, gutay-gutay na itong mga sako nang makita ng mga diver sa ilalim ng lawa. Pero kinailangan daw nilang balutan yan ng parang net para oras na iahon na ito nila sa lawa ay hindi ito sasabog. Ganito raw kasi, Julius, nang nangyayari kapag masyado nang matagal na nakababad sa tubig ang sako. Sabi rin ni Tovilla, posible ring araw-arawin na ng PCG ang kanilang paghahanap ng bangkay dito sa Taal Lake kapag nagtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Natagpuan na ang bangkay ng hinoldap at pinatay na TNVS driver noong Mayo. Live mula sa Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nina, saan at paano natagpuan ang bangkay ng biktima? Cheryl, dinala nga sa punerarya o sa Enriquez Funeral ang bangkay na pinaslang na TNVS driver na si Raymond Cabrera matapos matagpuan ang kanyang bangkay dito sa masukal na damuhan sa Barangay Saragosa. Dito yan sa Nueva Ecija. Ang mismong mga sospek ang nagturo kung saan mismo nila itinapon ang bangkay ng biktima. Umaalingasaw at naagnas na ang bangkay ng TNVS driver na si Raymond Cabrera nang matagpuan sa damuhan sa Saragosa, Nueva Ecija. Siya ang TNVS driver na hinold up at pinagsasaksak ng 3 pasahero niya noong May 18. Ang mga sospek sa pagpatay ang nagturo at nagdala sa mga otoridad sa pinagtapunan nila ng bangkay. Dito mismo sa masukal na damuhan na ito, natagpuan ng National Bureau of Investigation ang katawan ni Raymond Cabrera, ang TNVS driver na nawawala 2 buwan na makakalipas. At dito na nangangamoy o inaagnas ang katawan ng biktima. Nakumpirma ng mga kaanak na bangkay nga ito ni Cabrera dahil sa mga nakuhang gamit at bakal sa braso nito. Kagabi, hinarap ni Manila Mayor Isko Moreno sa media ang 3 sumukong sospek.
Disgrasya lang daw ang nangyaring pagpatay dahil ang plano lang nila ay hold upin ang biktima. Grasya lang po talaga lahat. Sa NBA ko na lang po ipapaliwanag lahat. Humingi po kami ng tawad. Humingi po ako ng tawad. Lahat po ng impormasyon na lahat ng katotohanan maging makamit nyo lang po yung justisya. Magkakasino, parang didiskarte kami ng ano nun ng parang pagkakaperaan. Di namin kagustuhan yun, lumaban yung tao sa amin. Ayon sa mga sospek, noong May 18, sinadya nilang magpunta ng kasino para dumiskarte ng pagkakakitaan. Hanggang sa sumakay ang mga sospek sa sasakyan ni Cabrera. Nakuhanan pa sila sa CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Nagpahatid ang grupo sa Molino, Cavite. Sa gitna ng biyahe, narinig sa recording ng dashcam ang aktwal na pagpatay sa biktima. Ilang araw matapos niyan, natagpuan ang sasakyan ni Cabrera sa labas ng isang convenience store sa Valenzuela. Inabandona ito at puno ng dugo ang loob. Hindi raw na-track kung saan nagpunta ang mga sospek at pinagdalahan ng bangkay dahil wala raw GPS ang dashcam ng sasakyan. Ayon sa National Bureau of Investigation, karnap at hold-up ang tinitignang motibo sa krimen. Posible rin daw may kakilala sa bayan ng Saragossa ang mga sospek kaya doon nila tinapon ang bangkay. Mahaharap sa kasong robbery at homicide ang tatlong sospek. Cheryl, nandito na nga ang kaanak ng biktima. At ayon sa kanila, dalawa ang anak ng biktima na nandito ngayon sa Nueva Ecija at patuloy na inaasikaso ang papeles ng biktima na si Raymond Cabrera para asikasuhin ang labi nito sa punerarya. Cheryl? Maraming salamat, Nina Ong Pauco. Isa na namang vlogger ang napatrobol matapos mag-video habang nagmamaneho ng nakataas ang paa. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Isang paa habang nagmamaneho ang social media personality na si Cherry White. Chill na chill at pasayaw-sayaw pa. Pero ang ganda-ganda ang atake ng vlogger na yan, hindi umubra sa Land Transportation Office. Delikado raw ang ganyang pagmamaneho. Baka raw akalain ng followers niya na okay lang gayahin ito. Inisyuhan na si Cherry White ng show cause order para magpaliwanag sa LTO. Sinuspinde rin ang kanyang lisensya. Pero ang vlogger, nag-post pa online. Nagsorry siya at bumanat pa ng bastos na joke. Inimbitahan siyang humarap sa central office ng ahensya sa Quezon City. Dapat niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat ituring na improper person to operate a motor vehicle at sampahan ng reklamong reckless driving. Kamakailan lang, sinita rin ng LTO ang pagbivideo habang nagdadrive ng sports car sa EDSA ng content creator ding si Josh Mojica. Kahapon, humarap sa LTO si Mojica. Umamin at nagsorry ang Kangkong Chips King. Naharap siya sa reklamong reckless driving at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Kinumpiska ang kanyang lisensya matapos itong suspindihin ng LTO. It was a lesson for me. Kahit na may mga bagay na alam mo yun, na you're just really proud of to show off to the internet, and of course, you want to inspire the youth. Doing that, medyo nakakalimutan na may mga na-violate tayo. Dahil nagsorry na si Mojica, umaasa ang kampo niya na akma ang parusa at multa na ipapataw sa kanya bilang first-time offender. Sa July 14 ilalabas ng LTO ang resolusyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Isa na lamang po ang binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong dating bagyong Danas o yung dating bagyong Bisig ay tuluyan na pong nalusaw dyan sa may eastern portion ng China. Ito namang low pressure system sa katimugang bahagi ng Japan ay medyo mababaw na po at hindi na kinoconsider ng pag-asa. Pero ito pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa malayong version nito, ay isa na pong ganap na bagyo at nasa tropical depression category na nasa around 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin na minsan may mga pagbugsong umabot sa 55 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa line around 1,920 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. Yan po ay napakalayo naman sa ating bansa at hindi natin inaasahan pumasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay tutungo lamang dito sa katimugang bahagi ng Japan. Pero dahil nga, medyo relatively mababa ang pressure natin dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dumadaloy dyan papunta yung ating habagat o southwest monsoon. Although hindi ganun kalakasan,
malawak po ang epekto ng habagat. Nag-extend pa po yan hanggang Visayas at Mindanao. Pero meron tayong mga binabantayang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa sa loob at labas nito na posibleng mag-develop sa susunod na linggo. So meron tayong inaasahang enhancement o paglakas ng habagat midweek next week hanggang next weekend. Pero sa kasalukuyan, ito pong habagat o southwest monsoon ang nagdadala ng mga posibleng pagulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas o Mindanao. Although nagpapakita po ang ating araw, mataas po ang ating tsansa ng pagulan, lalong-lalo na particularly tuwing hapon at gabi. Meron din po tayong mga inaasahang posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa mga areas ng Mimaropa, lalong-lalo na sa areas ng Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito sa Zambales at Bataan area. Dito sa Metro Manila, sa mga may lakad ngayong weekend, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Magpapatuloy po yung ganitong klaseng panahon na nagpapakita naman po ang ating araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, nagiging maulap po ang panahon natin at tumataas ang tsansa ng ating mga pag-ulan. Kaya sa mga may gagawin ngayong weekend, agahan po natin kung kayo magpapakarwash, maglalaba, magpapaayos ng bubong at magpipintura ng bahay dahil mataas nga ang ating tsansa ng pag-ulan tuwing hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Eto pa nga, all out na Robin Angeles ang sumalang sa kwentuhan with TV5 Digital Exclusive. At si Robin may pa-inside scoop sa Ash Dires. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Red-haired na astig si Yuri Hanamichi, ang karakter na ginagampanan ng fast-rising star na si Robin Angeles. Malayo sa soft-spoken na Robin in real life. Pero say niya sa episode ng TV5 Digital Exclusive Kwentuhan, pareho sila ni Yuri sa isang aspeto. Paano niya paglaban yung taong mahal? Sana all, sabi ng fans. Eto pa nga, may pa-inside scoop pa ang Dabarkads Opa tungkol sa ang mutya ng Section E co-star niyang si Ashtin Olviga. Ganun talaga siya sa totoong buhay. Sobrang bait niya, sobrang makajos niya, sobrang galing niya makisama sa tao. Eto naman ang chika niya tungkol kay Andres Mulak. Pag talaga naging tropa mo siya, para talaga siyang tropa. Noong una nahihiya ako sa kanya kasi syempre mulak siya, tapos ang pogi, parang mahihiya ka kausapin siya. Pero pag naka-close mo siya, sobrang solid. Girlfriend niya po ako. Girlfriend. Lahat ng learnings from doing ang mutya ng Section E, in-apply ni Robin sa kanyang bagong karakter sa first lead series niya na si Dusing Drake Palma, na very soon ay mapapanood na rin dito sa TV5. For now, i-enjoy muna natin si Robin bilang si Yuri Hanamichi sa ang mutya ng Section E sa primetime premiera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo kami ulit sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.